kung familiar po kayo sa The Fist, he is a preacher, book author, and writer, no, sa The Fist. And he is also a Fist district builder, main preacher at the Fist Bay Area. All right, so one time naka-attend din po ako dito. All right, so without further ado, we are very fortunate to have him with us tonight. Now, let's give a virtual clap, no, to our speaker for tonight, Mr. Alvin Barcelona. Hello, everyone. A Max morning to all of you. There you go. Hello. Thank you, Max International, for having me again. Kamusta po kayong lahat? At napakaganda ng inyong pinag-uusapan. Ako'y nakikinig mula pa kanina. At maganda ang binigay ninyong topic para pagkwentuhan natin ngayon. Ang ganda ng sabi ni Ma'am Suzette, kwentong may kwenta. Kaya bago ko po pasimulan ang aking pagbabahagi, I want to show you this short video on just to warm you up on what we're going to talk about. Purpose finding or finding your purpose. So let me share with you. Okay. There you go. Okay, watch this video to start our kwentuhan on finding purpose. Do you feel like life has a purpose? I do. I think so. I'm here to make people happy and smile. Educate and entertain. To marry my woman. Being a mother to my 2 children. Different times in your life, you have different purposes. Spiritually, emotionally. Personal, professional. I think I'm still trying to figure that out, my purpose. My challenge sometimes can be figuring out which one I want to care about most today. I'm only 14, so I don't really know what my purpose is at the moment. Still looking though. I think most people equate their purpose to monetary ambitions. There's something deeper than, what kind of car you drive and how nice you look. I love to inspire, motivate, and encourage people. Whenever I can, to be a mentor. Being available to help someone in their journey. Because I feel like there are a lot of people in this world that are lost and don't have anyone there for them. The purpose of your life is sort of defined by your actions and by the manner in which you've lived. I'm here to help inspire other people to live life to their fullest. Like, I'm meant to be nice with everyone. Open a world to empathy. At this point in my life, I'm feeling like, who knows? And as I'm getting older, I'm definitely trying to figure out more and more. Because there are many people whose career and how they make a living, where their passion is and what they're good at is actually their job. I feel like I have a purpose in life because I just want to keep on moving forward. Always learning, growing. I think it's just that journey and the curiosity about life. Do what you're passionate about. Don't just get caught up in that sort of, hamster wheel of getting by. I really love animals. Writing, just storytelling. To share my gifts and talents with other people. Figure out how I can live to be at least 110. Making people laugh and having fun. I believe my purpose is to have children, and I'm very excited for that. The purpose of life is to experience it. Enjoy opportunities, and also recognize that there's going to be hills and valleys. Take advantage of being alive. Exchange as much love as you can while you're here. To live the best life you can with as most enthusiasm as you can so that other people will benefit by your having lived. Super cake. What is your purpose? Lalim, no? Tutuwa nga ako sa inyong kumpanya, sa inyong team, Max International, at patuloy ang inyong
pag-aaral, pagpapalalim, hindi lamang sa negosyo, sa trabaho, kundi sa buhay mismo. Dahil, hindi ko naman first time to sa Max International. Marami-raming beses na akong naimbitahan. At itong pandemic, pangalawa ko na ito. At kitang-kita ko sa inyong kumpanya, sa inyong team, na kinakabit-kabit nyo lahat. Ang trabaho, sa buhay, sa pamilya, sa pananampalataya. At napakaganda niya. Kasi simula nang nag-isip marahil ang tao, since time immemorial, I suppose, man has already asked himself, bakit pa ako nandito? Anong ginagawa ko? Magsisimula ka sa mga bigger questions. Hindi ko alam, sa mga kaedad ko, baka naaalala pa nila yung kinaputok na kanta ni Kule Desma, yun ang pinaka-hit niya nung nagtanong siya, di ba? Ng dito ba? Ayan. Dito ba? Dito ba? O dito ba? Parang hindi niya talaga makita. Tanong siya ng tanong. You know? Pero alam ko yan, songwriter din kasi ako, nabanggit kanina, huhulihin mo muna yung tao sa recall. Kaya nung napakanta tayo ni Kule Desma noon, yung mga kaedad ko noon, no? Dito ba? Dito ba? Abay, nung nakinig ka na sa paulit-ulit, binagsak niya yung kanyang tanong. Ang dapat kong kalagyan sa isang sulok kong hiram sa ilalim ng araw. O, di ba? Papalabas sana ako ng mga music video ko eh. Pero nadinig nyo na. Anyway, may mga bago po akong kanta. Naku, nag-promote pa ako. Kasama kasi sa purpose ko yun. May bago kaming album. At mag-guest po kami sa mga noontime shows kung napapanood nyo pa. Pero sinampulan ko lang po kayo ng aking pagkanta kasi ako naniniwala. Isa ko ding purpose yan eh. Ang kumanta. Dahil alam nyo, sisimulan ko munang sabihin ang purpose, ang pagtatanong, ano ba ang layunin ko sa buhay? Malalim yan eh, malawak. Kaya pwede mong i-bite-sized. Ayan. Bite-sized natin. Yung tanong mo kung where is my place under the sun? Yan, tinagalog lang ni Kule Desma yung matalinhagang salita sa English. Where is my place under the sun? Dito ba ang sulok kong takda sa ilalim ng araw? Diba? Ang lalim nun, philosophical yun eh. Kaya pwede mong i-bite size. Halimbawa, ngayong araw na ito, o bukas paggising mo, ayan, kanino pa sinasabi, para kanino ka bumabangon? Hindi man yung buong buo muna, i-bite size mo, bukas. Bakit ka babangon bukas? O ngayon lang eh. Bakit ka nanonood dito? Bakit ka sumama dito sa ating Zoom meeting and events? Bakit ka nakikinig sa akin? Dahil ba nag-check ng attendance? O dahil ba may incentive? O dahil talagang baka may matutunan akong bago sa taong ito O kaya baka ako'y maaliw. Wala naman ako ibang gagawin. Naubos ko na yung mga K-novela at yung Squid Game ay natapos ko na yung mga episode. Kaya maiba-iba naman yung mapanood. Lahat tayo, lahat ng ginagawa natin ay may dahilan sa kabila noon. Bakit ka nasa Max International? Bakit ka nasa Pilipinas? At again, pag binight size mo yan, mas madaling sagutin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ako, talagang marami akong dahilan. Marami akong purpose sa buhay. I'm a preacher, I'm a singer, I'm an educator, I run schools online ngayon, I teach. Pero yung bawat araw ko, yung bakit ako gigising bukas, ano yung ma-achieve ko. Ayan, yan ang mga nagpapagising sa akin. Halimbawa, papakita ko sa inyo ito. Nakikita niyo po ito? Ito ay smartwatch. Hindi naman to mamahalin kaya hindi ko pinagyayabang. Isa pa, regalo lang sa akin ito. Pero yung nakakaalam po nitong smartwatch, napakahalaga po sa akin ito. Dati hindi ako nag-relo kasi makikita ko naman yung oras sa cellphone ko Pero nung regalo sa akin ito po ay
binibilang niya yung mga steps ko. Ayan. Tapos, meron siyang rings. Ayan. At sa buong araw, nakita niyo po yung mga bilog-bilog na yan. Sa buong araw, binubuo ko yan. Ayan. Yung red ay yung galaw ko. Yung green ay yung exercise ko. Ayan. O, amatay. Hindi ko kasi suot. Ayan. At yung blue ay yung tindig ko. Dapat every hour tumatayo ako. At yung green, dapat nag-exercise ako ng worth 30 minutes. At yung red, ayan. Tapos sa loob niyan, mayroong bilang ng lakad ko na dapat, according to health experts, mayroong kang 10,000 steps a day. So bakit ako gumigising at nabubuhay sa bawat araw? Bawat araw, ito isang dahilan para mabuo ko yung rings. At hindi ako makakatulog sa gabi kapag hindi ko nabuo yan. Yun. Simpleng-simple. Pero tatanong mo, bakit mo binubuo yan? Bakit mo gustong tumayo every hour? Bakit mo gustong mag-exercise ng at least 30 minutes? Bakit manganganak yung bakit mo? Kasi gusto kong maging malusog. Gusto kong malakas ang immune system ko para makalaban ako dito sa anumang variant ng COVID. Sabi kasi nila, mabisa ang bakuna. Pero ang pinakamabisa ay yung aking immune system kung saan makakatulong ang Max International. Di ba? Ayan. Bakit gusto mong mabuhay? Bakit gusto mong maging malusog? Kasi gusto kong makasama ng mahaba ang pamilya ko. Yung asawa kong maganda, gusto ko matagal pa kaming magsama. At yung anak ko, 2 lang, gusto ko makita ko silang mag-asawa at magkaapo. Yung isa ko, 11 years old pa lang. Nanganganak, no? Simulan mo ng munti-munti. Simula mo ng liit-liit. At sa Max International, kanina nakita ko, may monthly awards. Abay, that's something to look forward to. Pwede yan, bakit ako babangon bukas? Itong buwan kasing ito, gusto ko maging, ano ba yan, mga nabasa ko kanina, VOM Award, o LIC Award, o gusto ko maging MC of the month, or gusto ko maging Speaker of the month. Diba? Bite-sized yun. Diba? O kaya may pinakita kanina sa Tagaytay Highlands or hanggang Taiwan. Pwede rin yun. Kaya pag binabite size mo, ayan, may nag-text dito, ang galing. Ayun, yung little steps, mag-aatid sa isang bigger results. Ayan, tama ito si Gertrudes Marcelo. Kaya, ang tanong na finding your purpose, napakalalim yan. Bakit ako nabuhay? Bakit ako naging tao? Ano ang layunin ko sa buhay na ito? Binabite size natin. Pero ito ang tanong. Paano mo malalaman na yung binabite size mo, yun talaga ang dapat mong gawin? Paano mo malalaman na ultimately maglilid ito sa talagang purpose mo sa buhay? Nakakabit-kabit sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong calling, sa iyong profession, o sa iyong mission. Lalim na, no? Kaya yan po ang hopefully mabilis ko ding i-share sa inyo. Kaya welcome again, ayan, to your wonderful kick-off theme, purpose finding, or finding your purpose. And I'm honored again to be amongst achievers of Max International. Again, I'm sharing with you purpose finding, or finding your purpose, by sharing with you some few quotes first on what experts or geniuses or enlightened people say about finding purpose, yung paghahanap ng dahilan mo sa buhay. Namili ako ng ilan Ito, ang ganda ng sinabi ni ito, wala anonymous ito, sikat ito si Anonymous. Sabi niya, life without purpose is like a body without a soul. Kaya kanina mayroong nagsabi kanina na, 'di ba? Sa yung sa napanood niyo,
Hindi ka lang parang yung daga, yung guinea pig, naikot lang ng ikot. Marami kasing ganyan eh. Busy. Pero hindi alam bakit sila busy. Kaya pagod na pagod sila. At the end of the day, ang dami nilang ginawa. Uy, totoo yan ha. Kahit wala itong pandemya. Pero mamaya pag-usapan natin yung pandemya. Pero maraming tao, akala nila, yung kanilang ginagawa, yun ang kanilang purpose. Pwede rin. Pero may higit pa dun eh. Kasi, halimbawa, marami tayong mga taong nakilala na buong buhay nagtrabaho. Buong buhay nag-abroad. Buong buhay nagtrabaho sa gobyerno o sa isang kumpanya o kung anong ginawa. At tapos, pagkatapos siya mag-retire, feeling niyo walang nangyari sa buhay niya. May mga kilala akong ganyan kasi nagtotalk ako sa mga retirees. May mga sinabing napagod lang ako. Ang purpose nila, kumita. Pero pagkatapos nung kita nila, naubos na, nawala na. Yung nag-abroad ng nag-abroad. Abay, pagkatapos siya mag-abroad ng 20 years, 30 years, sabi niya, ba't wala pa rin akong naipon? Oh. Kaya may mga taong busy, may trabaho, may mga ginawa, pero wala pa rin sa palagay nila nangyari. Kaya yung purpose magbibigay ng kaluluwa. Ang kaluluwa, kahulugan yun, hindi ba? Sa ating physical na ginagawa. Mapatrabaho ito o sa ating katawan, hindi ba? Nag-e-exercise ako. Sabi ko sa inyo kanina, 1 hour ko mag-treadmill. Buong-buo ko na itong smartwatch rings ko. Pero hindi ko matatapos dun eh. Bakit? Bakit ka nagpapakalusog? Bakit mo gustong maraming pera? Bakit mo gustong maganda ka? Bakit gusto mong meron? Ponduhan mo dapat ng kaluluwa yan eh. Para lalong magkaroon ng kahulugan ang iyong ginagawa. Ayan. Kaya yan ang unang sinabi dito. Life without purpose is like body without soul. O trabaho ka ng trabaho, hindi mo alam kung bakit. Kasi sabi ni Mark Twain, ang ganda oh. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Galing, no? Ayan ulit. The day you were born, you had a body, katawan. Pero the day you find out why, bakit ka pinanganak, doon nagkaroon ng kaluluwa. Oh, of course, may kaluluwa ka na, no? Pero ibig sabihin doon nagkaroon ng kahulugan. Kasi ito, sabi ni Rick Warren, ay pag-uusapan pa natin mamaya si Rick Warren. Sabi niya, the greatest tragedy is not death, but life without purpose. Alam niyo, noon pa man nagtatanong na talaga ang tao. Nagtatanong na kayo, unconsciously or consciously, kung para saan ang buhay. Basta nagtanong ka na bakit ba ako nandito sa Pilipinas? Bakit ba ako nandito sa Bulacan o sa Cebu o sa nasaan man kayo ngayon? Cotabato or Makati or Caloocan? Bakit hindi ako sa Germany o sa Canada o sa Australia? Pag nagtanong ka niya, nagtatanong ka na ng purpose mo. Bakit ako nabuhay? At bakit ako tuloy na buhay? Samantalang yung iba'y binabawian ng buhay, lalo na sa pandemyang ito. Naku. Maniwala kayo. Napakaganda ng topic ninyo dahil yung tanong na finding your purpose o yung theme na yan, lalong dumami ang nagtatanong ngayong pandemya. Kasi 2 taon na halos tayong nasa bahay. O yung maraming tao. Na-lockdown pa nga na naman tayo ng halos 2 buwan. Di ba? Na naman. Tapos, unti-unting nawawala. Diba? Salamat sa Diyos. Meron kayong pinangkakapitan. May Max International. Pero yung mga taong nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo, nawalan pa ng kapamilya. Abay, magtatanong nga yan, para saan lahat ito? Saan ito patutungo? Kaya yung iba iniisip, tapusin na ako, nag-depress na sila. Nawawala na ng kahulugan. Anong kahulugan ng lahat ng ito? Because if there is something that the pandemic is showing us, it's the brevity of life, the fragility of life sa isang pitik, sa isang iglap, sa isang virus. Naku, nakakatakot, no? Kausap mo lang ngayon, next week, pwedeng abo na. The exaggeration. Ako mismo, dami kong ganyan. Kamitin ko nung Martes, Biyernes, dinala sa ospital. Sabado, nasa ICU na. Linggo, abo na. Ang bilis. Pero salamat sa Diyos. Ang report naman ng Okta ay gumaganda na daw.
Kaya I believe the best is now coming and best is yet to come. I believe better days are coming. Sinabi nila magkakaroon tayo ng mas masayang Pasko. Oh, that's something to look forward to. Isa na naman dahilan para bumangon. Isa na namang dahilan to look forward to. Last quarter na, magpapasko. Ayan, mayroon akong paghahandaan, mayroon akong pag-iipunan, mayroon akong i-imagine na magkakasama na kami, baka pwede nang magkita-kita at maghahanda ako kahit paano at magbibigay ako. Yan eh. Pag binight size mo yung purpose mo, mayroon kang dahilan para tuloy-tuloy na mabuhay. Kaya nga sabi ni Rick Warren, hindi naman kamatayan ang iiwasan dahil hindi naman natin maiiwasan yan. Sabi nga nila, weather lang yan. Sabi ni Kim, Kuya Kim, siya din, lumipat na ng GMA. Hindi problema yung kamatayan kasi talagang lahat naman tayo dadating at dadating dyan. Una-una nga lang ang sabi nila. Ang tanong, yung habang buhay ka nga ba talaga? Kasi may mga taong buhay, pero parang patay na. Ayan. Pero ito, may mga taong patay na, sumalangit ang kanilang kaluluwa, pero buhay na buhay pa rin sila. Gets niyo yun? Halimbawa si Elvis, tagal nang patay, pero yung mga kanta niya, dami pa rin gumagaya, pati sa itsura niya, di ba? Pati boses niya. Nothing but a hound dog. Patay na. Tagal na, pero buhay na buhay pa rin siya. O yung mga dakilang tao, mga santo, mga banal, mga bayani, tagal na nilang patay, pero parang buhay na buhay sila. Ayan. Kaya yan, diyan pa lang, nakukuhanan na natin ang kahulugan. Bakit kailangan magkaroon ng kahulugan ang ating buhay? In short, ito lang yan eh. What is your why? Very important question. Very dangerous question din. Kasi pag nagtanong ka ng why, hindi ka matatapos yan. Hahanapin at hahanapin mo, bakit? Kaya nga ang tawag ko dyan, bucket list. Get it? Mga tao may mga bucket list. Sila yung mapunta ng Maldives, sila yung maging bilyonaryo, sila yung karoon ng Ferrari, sila yung magkaasawa, magkaanak. Pero yung bucket list, pwede ding bakit na tanong yun. Talagang may listahan ka ng mga bakit sa buhay mo. Bakit ito? Bakit ganon? Bakit? Why? Kasi ito, when you find your why, sabi ni Eric Thomas, when you find your why, you don't hit snooze no more. You find a way to make it happen. Yan kasi gasolina ng sasakyan. Kahit ano, ganda ng sasakyan mo, kung walang gasolina, hindi aandar yan. Kaya kahit may buhay ka na biyaya ng Diyos yan, pero gasolinahan mo yung buhay mo. Lagyan mo ng purpose. Lagyan mo ng bakit. Ganda ng trabaho mo. Ganda ng kumpanya. Pero para patuloy ka sa pagsumikap, sa pag-achieve, palagi kang, why will I do this? And again, starting with small steps. Starting with, I want to get an award this month. I want to go to Taiwan. I want to hit the goal. Hanggang sa aandar ng aandar yan. Bakit? Bakit mo gusto may pera? Bakit mo gustong ma-hit yung goal? Aandar ng aandar. And that's good. Gasolina mo yun eh. Kasi ang gasolina nauubos. O di, problema ba yun? Pagas ka uli. Yan. Kaya araw-araw, nagtatanong ka ng bakit eh. Bakit ito ulam namin? Bakit ito lang ang, bakit? Yan, tinatanong. Kasi madalas, ang tao, hindi automatic na nagtatanong ng why. Sa maniwala kahit sa hindi, ako'y umikot para sa gobyerno eh. Ako'y naging World Bank consultant for the Office of the President. Dalawang pangulo na nga ako. Wala namang politika. No? Basta kung sino yung nakaupo, pinaiikot ako sa iba't ibang sangay ng pamahalaan mula DOJ, DSWD, AFP, Navy, DepEd. Ganyan din ang gusto nila. Sabi ng mga kumuha sa akin sa World Bank, bigyan mo sila ng why. Kasi hindi natin nilalahat. Maraming mga tao na nagtatrabaho lang, halimbawa ng 8 to 5, yung tawag nila, o 8 to 4 or 9 to 5, whatever, ay nasa what at how lang. Hindi lahat, pero marami po ganyan. Pag tumingin kayo sa salamin, hindi kayo isa doon. Mahalaga yung mga tanong na what. Ano trabaho mo? Ayan. Ano negosyo mo? Ayan.
What yan? How? Paano mo tatrabahuhin yan? Ha? Paano ka makakabenta? Paano ka makaka-recruit ng mga associates? Ayan. Mahalaga yan. Mahalaga ano yung produkto mo. Ayan, alam mo yan. Kaya may product knowledge kayo, product seminars eh. O, paano mo ibebenta yan? Paano naging mabisa yan? Ayan. Mahalaga yung mga what at how. Pero ang nalalagpasan madalas ng maraming tao ay yung blanco doon, no? Yung why. Kasi pag hanggang what at how ka lang, yan yung mga taong nabe-burn out. Ayoko na! Pagod na ako. Trabaho lang ako ng trabaho, wala naman nangyayari. Lalo yung mga 9 to 5, yung magda-time in, time out. Diba? Yung mga nag-opisina nung wala pandemic ito, pwede maging routine na lang. At ang hinaantay na lang nila, retirement. Kaso pag retire mo, well, 60 ka, 65, ayoko sabihin ka na, marami pang pwedeng mangyari doon. Pero kasi nagbibigay nga akong talk sa mga retirees, hindi ba? Akala nila pagka-retirement, tapos na. Wala nang gagawin. Dahil nagawa na nila, nagtrabaho na sila ng 30 years, 20 years, sa gobyerno, sa kumpanya. Abay, hindi Kasi kung may huway ka, hanggang sa kahuli-huli ang araw ng buhay mo, excited ka. Dahil hindi ka lang sa what at sa how. Hindi ka lang sa ano at sa paano. Palagi kang may bakit. At paano mo malalaman yung bakit? How will you know your purpose, your why? Ayan. Ayun, baka meron pa akong ilang sandali. Ito ang time-tested formula. Wala naman talagang formula dyan, pero makakatulong po ito sa inyo. Ito yung tanong ginagawa ko ba yung dapat kong gawin? Ayan. Ito tanong. Ito magandang formula. Are you ready? Hindi ko nakikita yung chat box kasi pag nilabas ko ito, ayan, mabubuking yung mga kasunod, makikita yung PowerPoint ko. Pero tignan nyo Tadaan! Yan. Baka marami sa inyo alam na yan, pero napakagandang i-review. Gusto mong malaman ang purpose mo, itanong mo itong dalawang ito. Rediscover this 2 P's. 3 P's yan Yung purpose ang pinag-uusapan natin. Pero ang kakambal niyan o pinagsimulan niyan o kaakibat niyan ay passion and potential. Yan, sabihin nyo or i-type nyo kahit di ko muna nababasa. Passion plus potential equals purpose. Ulitin ko. Passion plus potential equals your purpose. Kasi may mga taong wala namang dun ang passion niya, hindi naman yun ang potential niya, pero yun ang ginagawa niya. Kaya ang bigat-bigat ng kanyang puso, ang bigat-bigat ng kanyang katawan, ang bigat ng kanyang buhay. Lagi niya sinasabi, ba't ba ako nagtitiis sa trabahong ito? Bakit ko ba pinasok-pasok ito? Wala siyang kaligayahan. At hindi din niya alam kung ano ginagawa niya. Abay, mahirap yan. Yan yung sinasabing, ayan, buhay na basta existence lang, survival. Walang living. Kasi kailangan niyang element ng passion and potential. Dalawa lang naman yan. Himayin natin. Yung passion, ang ganda niyang nakuha kong graphics. Nakatago dyan yung mission mo. Your passion is your mission. To many people, their passion is their job. Sinabi din kanina yung kung pinanood niyo yung video. My job is my mission. Pwede rin yun. Pwede yun. Pag minere mo na yung mission mo doon sa ginagawa mo, ang ganda nun. Halimbawa lang to, kahapon, Teacher's Day. Ako po kasi ay teacher din. 35 years na ata ako nagtuturo kasi meron kaming paaralan. At ako ay nagpapalakad, pero nagtuturo pa rin ako kahit online sa mga senior high school. Ito yung passion, isang mabilis na kahulugan ng passion. Yung pang kahit tawagin ako ni Lord, wag naman muna sana. Pero hindi ka manghihinayang. Dahil yung ginagawa mo, pwede mo nang kamatayan. Napunuda, pero ibig sabihin, ganito yan Quick.
Huwag naman sana. Pero halimbawang sinabi sa iyo, you have 6 months to live. Huwag naman sana, ha? Pero dyan mo makikita. Pag sinabi sa iyo, you have 6 months to live, ano ang tuloy-tuloy mong gagawin? At ano yung ititigil mo na? Dahil hindi mo na siya kailangan gawin kung mamamatay ka na din lang. Kasi halimbawa, teacher ka, o pare ka, lalo na yung o pastor ka. Iba-iba man tayong pananampalataya, pero yung tinawag halimbawa sa paglilingkod sa Diyos. Ang sagot nila dyan ay, 6 na buwan na lang ako mabubuhay. Naku. O anong gagawin mo? Di ganun pa rin. Magtuturo pa rin ako. Magmimisa pa rin ako. Mangangaral pa rin ako ng mabuting balita. Pwede na nilang kamatayan yun. At pag sila namatay, they will have no regrets. Gets nyo? Kasi parang nabuhay ka para dun. Kaya yung singer na gusto nyo kumanta habang buhay, kahit mamatay ako, kakanta pa rin ako. At yun ang passion mo. Yung dadalhin mo hanggang sa hukay, kumbaga. Teka, Brother Alvin, paano kung nagtatrabaho ko sa opisina? So mali ka agad yun? Nobody wants to die in his office. Hindi ba? Sabi nga nila. O paano ito kung ako'y seller ng mga produkto? Ito ba ang ibig mo sabihin na para passion ko ito ay pwede ko nang kamatayan ito? Ayan ang sinasabi kong dapat emerge mo ngayon. Aba, yung iba sa inyo, siguro ang sagot, o lahat kayo, ang sagot ay, oo, kung kunin na ako ni Lord na habang ako'y nasa Max International, walang problema. I will have no regrets. Ay, congratulations sa iyo. Or, yung trabaho mo kasi sa Max International, yung negosyo mo, ay nakakabit sa mas malalalim mong misyon. Simple-simple lang. Ano ba talaga ang dahilan? Ba't ka nagtatrabaho? Anong dahilan kung bakit gusto mong kumita? Anong dahilan kung bakit gusto mo ng mga komisyon at ng mga incentive? Sigurado ko yan. Pilipino pa. Pinag-aralan ko Filipino. Ang trabaho natin, most likely nakakabit sa mga mahal sa buhay. Hindi lahat ng tao ganyan. Kasi sa mga Western countries, hindi again lahat, pero marami sa kanilang trabaho para sa trabaho itself. For the career itself. Ayaw nga nilang mag-asawa. Ayaw magkaanak. Bakit? Makakasira sa career. Sa Pinoy, iba. Kaya siya may trabaho para sa pamilya. Kaya kung ikaw'y nasa Max International, kaya mo na ba talagang habang buhay dyan? Ba't hindi? Bakit hindi kung itong pagiging nasa Max International ko ay nakakabit dun sa mas malalalim kong misyon na magkaroon kami ng bahay, magkaroon kami ng kotse, o makapagtapos ang aking mga anak, o makapag-travel kaming mag-asawa. O, ayan. Kaya itali mo yan, yung mga small, medium, at bigger purposes in life mo. At yung passion mo ngayon, maibubuhos mo. Kasi sabihin mo kasi talaga, Brother Alvin, ang gusto ko talaga kumanta eh. O ba't hindi ka kumanta? Hindi ako kikita dun eh. Hindi ko mapapakain sa mga anak ko yun. May kaunting katotohanan po yan. Kasi ako singer din eh. Pero kung kakanta lang ako, baka hindi ko mabuhay nga ang pamilya ko. So meron akong trabaho na mahal ko din. Tulad dito pagbibigay ng talk, mahal ko ito. Tulad ng pagtuturo, mahal ko ito. Na susuporta sa aking mas malalalim na purpose. Pamilya ko. Ayan, makapaglingkod sa kapwa, makatulong. Habang ako kumakanta, huwag mo naman talikuran yung iyong passion. Katunayan, minemerge ko yan eh. Kaya pag nagtutok ako, kumakanta ako. Hindi ko na iwasan, kumanta ako kanina. Gusto ko talagang kumanta eh. Bakit? Kasi, ayan tignan nyo, sabi ni Bishop T.D. Jakes, if you can't figure out your purpose, ano ba talaga layunin ko sa buhay? Figure out your passion. Ano ba yung talagang, sabi ko nga sa'yo, kahit kamatayan mo, gagawin mo. For your passion will lead right into your purpose. Ngayon, ang passion, hindi naman palagi yan. Baka akala nyo talent. Yun nga, kumanta, sumayaw. Hindi. Minsan, ang passion, mag-organize. At dito, sa Max International. Or ang passion mo, to meet people, to talk to people, or to make lives of people better. Ayun, kaya ka pala may mga produkto, kaya ka pala nag-recruit ng mga associates. Passion yan. Kaya ako, I believe there are different passions and many passions.
Ipag-merge mo lang. Ako, sinasabihan nila, ikaw, Brother Alva, ang dami mong ginagawa. Singer ka, tapos writer ka, tapos preacher ka, tapos teacher ka. Ano ba talaga gusto mong gawin sa buhay? Ang sagot ko, gusto kong maglingkod. Gusto ko talaga maglingkod sa tao na hindi kailangan politiko. At sa paglilingkod ko, nagagamit yung pagkanta. Ayan, nagtuturo. Ayan, nagpipreach. At ang gusto kong klase ng paglilingkod ay yung paglilingkod na dala ang Diyos. Ayan. So, nag-merge na lahat. Kaya yung iyong mga passions, nalagyan ko ng S, di ba? Kasi Brother Alvin, ang gusto ko talaga mag-ballet. Hindi ko na magawa dito sa Max International. Pag-usayan mo sa Max International para on the side, nakaka-ballet ka. O magbukas ng isang dance studio. Di magbukas ka ng dance studio, pero kailangan mong suportahan yung passion na yun. Make your Max International, make your business part of your passion. Or again, being at Max International itself is your passion. Go! Lalo na yung matatagal na dyan, yan ang lagi kong tinitingnan sa passion. Ang mga passion kasi maaari magbago. Parang dream yan Nung bata tayo, gusto natin maging astronaut. Gusto natin maging presidente ng Pilipinas. Gusto natin maging doktor. Di ba? Dami gusto natin maging doktor. Nung tumanda-tandaan na, sabi niya, hindi ko na kaya mag-doktor, magpapasyente na lang ako. Di ba? Nag-ano yan naglalaglagan yung mga other dreams at passion para ma-funnel sa isang passion. Kaya kung by now, natiyak nyo na dito ako sa Max International, okay na ako dito, at masaya ako dito, at magagawa ko yung ibang passion ko sa pamamagitan nitong passion na ito. Go! Figure that out. At paano makakatulong yan? Tingnan mo potential mo. Nanonood siya kayo ng AGT, America's Got Talent, or American Idol, or meron tayo niyan, The Voice, or Philippines Got Talent, di ba? Meron tayo niyan sa atin, or Philippine Idol. Napansin nyo, halos lahat yun may passion. Lahat yun gustong kumanta. Ito, tanong, may boses ba? Kaya dapat yung gusto mo, ponduhan mo din ng potensyal. Ponduhan mo ng skill. Kasi kung gusto ka talagang kumanta ng Diyos, bibigyan ka niya boses. Maayong sa una, wala kang boses, practice ka. Don't give up. Practice. Pero kung 2 taon, 5 taon ka nagpa-practice, sintonado ka pa rin, take a cue. Baka hindi ka pang singer. Baka pang dancer ka. Ayan. Baka pang cook ka. Ayan. Kaya minsan may naliligaw din sa passion. Ayan. Kaya gusto niya maging piloto. Umakyat lang sa 2nd floor, nahilo na. Gusto maging doktor. Nakakita ng dugo, sumigaw na, dugo. Dapat yung iyong passion, yung gustong-gusto mong gawin, suportahan mo ng potential, ng skills mo. I-match mo yan. Kasi ito, sabi nila, your unique gifts. Lahat tayo may gifts. They hold the key to finding your true purpose. Saan ka magaling? Magsalita? May mga tao talaga magaling magsalita At may mga tao talagang hindi mo papagsasalita. Sabi nila na pag-aaralan ang lahat ng bagay. I agree na pag-aaralan. Pero sabay kayo nag-aral, pero yung isa, nakakaisang linggo pa lang, abay, ang galing na. Ikaw, nakakaisang taon na, hanggang dito pa rin. Ibig sabihin, baka hindi yun talaga ang gift mo. Oo, umunlad ka ng konti. Lalo na sa music, nasa music. Meron talaga mga taong tinuro mo kumanta, lalong gumaling. May mga talagang tinuturong kumanta, talagang off-key. Kaya baka iba, yun ang sinasabi ko. Hanapin mo yung gifts mo na talagang bubulusok ka. Kasi hindi lang ikaw ang mabibless. Pag nakita mo yung gift mo at yun ang passion mo, hindi lang ikaw mabibless. Mabibless lahat ng tao na makasalamuha mo. Pamilya mo, kumpanya mo, at lipunan mo, ang buong mundo. Mabibless mo. So ano ang gifts mo? May unique gift ka. Hanapin mo yan. In fact, ang tanong ko nga sa ginagawa mo ba ngayon, nagagamit mo ang gift mo? Sa ginagawa mo ba ngayon, andyan ang passion mo? Ayun.
O kaakibat ba yan? Katali ba yan ng passion at gifts mo? Sabi ni Pablo Picasso, the meaning of life is to find your gift. And then, the purpose of life is to give it away. Galing, no? Hanapin mo sa kamagaling, hanapin mo kung ano gusto mong gawin. Pagkatapos, pag nakita mo na yon, ibahagi mo. Kaya si Rick Warren, di ba? Naku, kinayaman yan, kinasikat niya yan. Yung librong Purpose-Driven Life. Matagal na yan, pero nung unang lumabas yan, 4 million copies in 3 months, 10 million copies in 1 year. Ngayon, naku, million ang copy. Bakit? Lahat kasi ng tao nagtatanong, dito ba? Dito ba? Mula sa araw-araw na tanong mo, ba't ako nagising? Hanggang sa buwan ng tanong mo, bakit? Hanggang sa buong buhay mo. What on earth am I here for? Tapos si Rick Warren, share ko pa din sa inyo ng mabilis. May sagot siya sa iyo. May sagot ang librong ito na of course, hango na sa Biblia. No, pastor ito si Rick Warren. I'm sure marami sila nakakilala sa. Na-meet ko siyang personal. No, nung kami ay nag-seminar doon, no, sa Los Angeles. Sabi niya, gusto mo malaman ang purpose mo? Find out your shape. Galing, no? At sa akin nga, just don't find out your shape. See if you're already living it. Baka hanap ka ng hanap, mamaya ginagawa mo na pala. E di congratulations. E di wow. No? Lahat kasi ng bagay is shaped for something. Ayan. Ang bola, kaya yan bilog at rubberized para tumalbog. Isipin nyo kung yung bola ay square. E di pag binagsak mo yan, tatayo yan. O kaya isipin mo kung yung bola ay tatsulok. E di pag nagpasahan, di ba baka matusok pa. Kaya ang mga bagay-bagay, kaya ganun ang forma niya. Kaya siya na shape na ganun. May gamit. Ang patalim. Dapat matalim. Kaya nga patalim. Kasi hihiwa siya. Ang puno, lalo na kung natural, naku, mula sa dahon yan, pangsaluyan ng sunlight, photosynthesis, hanggang sa puno niya, sa sanga niya, sa ugat niya, walang nagkataon dyan. Lahat dyan may layunin. Ang galing ng nagdisenyo. Yung bola at yung panaksak, yung patalim, tao lang may disenyo niya, pero alam niya, di ba? E di lalo na yung nagdisenyo ng mga natural na bagay, tulad ng puno. Hindi naman tayo nagdisenyo ng puno, nagtanim lang tayo. Pero di ba nakakamangha yung tinanim mo, kusang tumubo na may dahilan? Mula sa dahon hanggang sa ugat, hanggang sa galing. Lahat yan. Lalo na yung tao. We were shaped for something. Kaya lang hindi ibig sabihin ng shape na, ano ka ba, sexy, ano ka ba, malapad, o mapalad, o ikaw ba ay matangkad, o maliit. Hindi yun ang shape na sinasabi natin. Naniniwala tayo kahit ano ang shape mo, you are shaped for something. Ito ang shape ni Rick Warren. Ganda. Shape stands for S, spiritual gifts. H, heart. A, abilities. P, personality. And E, experiences. Bilisan natin isa-isahin. Ang spiritual gifts, eto yan eh. Bakit ka magaling sa isang bagay, hindi mo naman pinag-aralan? May mga bagay na magaling ka kasi pinag-aralan mo. Abilities or skills. Pero spiritual gifts, pinanganak ka, mayroon ka na nun. Sabi nila, genes, pwede. Sino nagbigay sa nanay mo, sa tatay mo, lolo, lola mo, sino nagbigay doon? Talagang may galing doon, may naglagay sa iyo. Bakit magaling ka sa numero? Bakit magaling ka magsalita? Bakit graceful kang sumayaw? Yung isa, alam naman niya yung step, pero bakit hindi maindayog? Ang gracefulness, di ba? Natural yan. Hindi lahat dancer. Siya, alam lang niya yung step, pero ikaw maindayog ka. It's a gift. Yung music, it's a gift. Oo, na pag-aaralan, pero you are born with something. Meron ng raw material. Ngayon ang tanong, bakit meron ka niyan? Hindi nilagayan ng sino mang gumawa sa'yo para wala lang. Kaya huwag mo sasayangin. Kaya sa Bible, may parable of the talents. Pag binigyan ka ng talents, abay balang araw, tatanong sa iyan, saan mo ginamit yan?
Kaya kung may nasa isang lugar ka na hindi mo nagagamit, sayang. Baka tanungin ka, ano ginawa mo dyan? Wala kang masagot. Heart, yan yung passion. Nasaan tumitibok ang puso mo? Saan ka excited? Saan ka kahit puyat, pagod, o kahit natutulog ka, pag ginising ka, gagawin mo? Yung abilities, again, may mga bagay na hindi mo alam, pero nung pinag-aralan mo, natutunan. Pinapanganak ba tayo na marunong magmaneho? Hindi naman. Pinag-aaralan mo talaga magmaneho. Pinanganak ka ba? Magaling ka kaagad mag-Zoom? Ito, bago mag-pandemya, marami sa atin, hindi alam itong Zoom. O ngayon, nagsuzoom na tayo, natural na. Pinag-aralan. O ngayon, may mga taong nag-aral, tulad na sabi ko kanina, hindi natutunan. Alam ko, teacher ako eh. Talaga may tinuruan ka na gumaling, may tinuruan ka hanggang dun lang. Kahit ano ipukpok mo. Ngayon, huwag mo nang pukpukin. Kasi baka talagang hindi para sa kanya yun. Huwag mo turuan sumayaw. Huwag mong pilitin sumayaw. Baka una sa lahat, ayaw naman niya sumayaw. Pangalawa, hindi siya gifted ng pagsayaw. Hanapan mo ng galing. Kami mga teachers, dapat marunong kaming hanapin saan magaling yung bata. Huwag pilitin sa isang bagay na hindi siya para doon. Pero introduce mo. Introduce mo. Baka doon siya. Yan. Kaya yan. Tapos yung P, personality. Bakit siya matapang? May dahilan yun. May mga estudyante ako, sinabihan ko, huwag kang masyadong matapang ha. Ipapahamak ka niyan. Huwag kang masyadong matapang palagi. Para ka laging naghahamon. Hindi nagbago yung bata hanggang makagraduate, matapang pa rin. Alam nyo, after about 7 years, nakita kami, tinyente siya ng PNP. Kaya pala matapang. Sir, sabi niya, naalala, estudyante kita, kamusta ka? Tinyente po ako. Nagsimula ako investigador. Kaya pag niimbestiga ko yung mga kriminal, matapang ako. Kaya pala siya matapang. Tapos sinabi ko sa kanya, estudyante ka, tigil na pagiging matapang mo. Doon pala purpose niya. O mga madadaldal sa klase. Sasabihin ng mga teachers, huwag ka masyado madaldal. Wala kang matututunan. Yung pala, balang araw, reporter. Naging newscaster. Kaya pala siya madaldal, naging speaker. Kaya titignan nyo na yung personalidad nyo may sinasabi sa iyan. Doon ka dadalhin. At gamitin mo. At higit sa lahat yung karanasan. Ito itong pandemyang ito, ayaw natin ito. Gusto natin matapos na ito. At matatapos din ito. Pero ito ang tanong ko sa inyo. Pagkatapos ang pandemyang ito, ano natutunan niyo? Kasi hindi ito nangyari nang basta mangyari lang. Pinahintulutan ng Diyos eh. Hindi galing sa Diyos ang pandemyang ito. Hindi pwede. Hindi nanggagaling sa Diyos ang virus. Hindi. Pero pinahintulutan ng Diyos. Hanggang ngayon hindi niya tinatanggal. So ibig sabihin, meron itong mensahe sa atin. God draws out the good even of something that is bad. Kaya itong pandemyang ito, kahit na masama ito, may dinudulot sa atin itong karanasan na mahuhugutan. Ito, may sasabihin ako kaagad sa inyo. Dati ba kayo nag-Zoom meeting? Alam niyo ba itong Zoom? Pustahan, marami sa inyo, hindi. O ngayon, alam niyo na. O di mayroon na kayo isang natutunan sa pandemya. Mag-online meeting. Masabi nga nila, itong pandemya, mas marami ngayon ang nagdasal. Mas marami ngayon ang tumawag sa Diyos. Maaring yun. Kaya tignan niyo yung mga karanasan niyo. Kasama na yung mga masasama. Siyempre, yung mga mabubuti, buhugutan mo yan. Pero pati yung mga masasama, pati yung mga masasakit, pati yung mga mahihirap, pati yung mga sakripisyo, pati itong pandemya, lahat yan, sineshape ka. Kaya pag nakita mo yung shape mo, spiritual gifts, puso mo, heart, abilidad mong natutunan along the way, personalidad mo. Ba't palangiti ka palagi? Bakit palagi kang nag-iisip? Bakit palagi kang nakikipagdaldalan sa mga tao, hindi ka mapakali? Lahat yan. At bakit yung karanasan mo ganito? Ba't yung pamilya mo ganito? Bakit? Lahat yan, ililid ka sa iyong purpose. Kaya ulitin ko, what is your shape? Pero malamang marami sa inyo, alam na ninyo yan. O, ang tanong ko na lang, are you using your shape where you are now? Here at Max International, are you utilizing your spiritual gifts, your heart, your abilities, your personality, and your experiences? Yan yan.
Pag tuhog mo yan, ay nako, sarap mabuhay. Alam na alam mo kasi you're shaped for it. Ngayon, ang last part na lang nitong aking to ay gusto kong sabihin, for the most part, individual purpose yung sinabi natin. Anong purpose ng buhay ko? Pero tandaan nyo, hindi naman tayo nabubuhay mag-isa lang. Lagi tayo nasa isang team. Simula sa iyong pamilya. Hindi ka naman nabuhay lang mag-isa, ginawa mo sarili mo, hindi pwede. May nanay ka, may tatay ka, baka may mga kapatid ka. O ngayon, baka may asawa ka na, may anak ka. So you're always with a collective group. Lalo na ngayon, nasa Max International ka, napakalaking kumpanya, napakalaking group, or may mga teams kayo. Or nasa lipunan ka, or nasa bayang Pilipinas ka. At anuman ang grupo mo, may purpose din. Ang pamilya mo, may purpose. Minsan nga, yung sarili mong purpose, sinasakripisyo mo para sa collective purpose. O, diba? Kaya nga may mga bayan. Kaya mga martir. Siyempre, gusto din lang mabuhay. Sino ba gusto mamatay? Pero alang-alang sa malaking purpose, pwede silang magbigay. Ngayon, sa isang kumpanyang tulad natin, sa Max International, hindi naman hinihingi mo na ibigay mo buhay mo. Pero hinihingi na ibigay mo ang iyong lahat. Hindi mo sabihin mamatay ka para sa Max. Hindi. Sinasabi nga, mabuhay ka dito. Bakit? Kasi nakaakibat dito yung sarili mo ding buhay. Yun. Kaya mo din pala tutuparin yung collective purpose dahil nakatali din doon yung individual purpose. Ako, tatay ako. Marami ako mga pangarap bago ako naging tatay, bago ako naging asawa. Medyo iba, kinalimutan ko na. Kasi inuna ko na yung sa aking anak. Inuna ko na yung sa aking asawa. Pero pag natutupad ko yung pangarap nila, masaya din ako. Oh! Damay ako. May mga gustong pinagagawa yung asawa ko ngayong pandemya. Nung una, parang ayoko, parang magastos. Parang mayroon akong gustong gawin. Pero nung pinagawa niya, nag-enjoy din ako. So minsan, yung ating individual purpose, hindi palagi yan ang nasa harapan. Mayroong collective purpose. Mayroong corporate purpose. Na kapag nakisakay ka doon, inuna mo yun, babalik pala sa'yo. Tulad ng Max International. Pinakita kanina sa atin ni Ma'am Suzette. Mayroon tayong Max Mission. Empower people to build a legacy of significant change in their lives and the lives of others. You promote health, you promote opportunity, you promote success, you promote community. Ay, kung simula pa lang, naniniwala ka na dyan, praise God. Amen. Pero kung sa umpisa, di ba, lahat tayo, hindi, gusto ko lang kumita. Gusto ko lang makuha ko yung incentive. Gusto ko lang. Pero unti-unti, pag na-draw ka na sa mission, ay, gusto ko din yung ginagawa ni Max. Kita mo, pag natupad ni Max yung mission, pati ikaw ang saya mo. Ay, nakatulong pala ako sa mga tao. Hindi lang pala ako nagbenta. Hindi lang pala ako kumita. Naging malusog ang mga tao dahil sa produkto ko. Nagkaroon sila ng oportunidad na kumita. At nung kumita sila din natulungan ng pamilya nila. Nagtagumpay sila. Nagkaroon ng bahay. Nag-aya ko siya maging associate. At nakabuo kami ng commune. Ay, ganda pala. Kaya alam nyo, hindi palaging ang purpose ay sarili mo lang. Ano gusto ko? Ano saan ako masaya? Hindi. Lalo sa mga Kristiyano. O kung mayroong mga Muslim na kapatid dito, I'm sure ganun din. Na hindi palaging sarili lang. Tinitignan natin yung pangkalahatang purpose. Ang purpose ng bansa. Purpose ng inyong lipunan. Bakit nag-lockdown? Galit na galit ka sa lockdown? Hindi, kasi mag-ingat tayo. Bakunado na ako eh. Hindi, baka carrier ka eh. Kasi nasakripisyo mo muna yung purpose mo. Gusto ko lumabas eh. Pero may mas bigger purpose eh. Makiisa muna tayo. Kasi pag naayos na yan, gumaling na lahat, o bumaba na, ayun, makakalabas na tayo, sama-sama tayo. Kasi kung ikaw lang lalabas, lahat nasa loob, di kayong kikita. Hindi rin uunlad ang ekonomiya. Pero kung lahat tayo aatras, tapos magsusuportahan tayo, pag umunlad muli ang ekonomiya, damay ka. Ayan. Kaya si Max, mayroong mission, may vision, mayroong values. Pakiisahin mo yun. Para yung purpose mo mag-match sa purpose niya. Gusto maging global leader in glutathione and enhancing products ni Max. Tumbukin mo yan. Kasi unang-una, naniniwala ka sa produkto mo. Alam mo din na pagkakakitaan mo yung produkto mo. Pero higit sa lahat, may mas malaki pa palang value si Max. Ayan, no?
Ang values na, positive impact in entrepreneurship, open doors to many people as possible worldwide. Ay, di ba ang ganda nun? Kasama ka sa mas malaking purpose, hindi lang sa sarili mo. Kaya long-term strategies pang matagalan ito. Kaya nga sabi ko, marami sa inyo, okay na kahit na hanggang dito na talaga ako, hanggang sa tumanda. Why not? Why not? We value social responsibility, corporate responsibility with standard products, meeting standards of health, generating income opportunities to partners, supporting philanthropic activities. May nakakatulong pa sa community si Max. Ayaw mo ba nun? Kasama ka nun. Hindi lang pala ito para sa pag-abroad ko o para sa bahay ko, para sa pag-aaral ng mga anak ko. Kasama ako sa mas malaking purpose, sa isang so one dream, one vision, one team, one mission, one purpose. Ayan si Max. Ang galing, no? Kaya nga sabi ni Max, we're here to support you. Sinasabi naman ni Max, ano purpose mo? Gusto mo magkapera? Gusto mo yumaman? Go! Susuportahan kita. At suportahan mo yung goals ng Max. Suportahan kayo. Yan yung sinasabi kong kabit-kabit ang mga purpose natin. Kasi gusto mong kumita. Bakit? Para sa pamilya mo, para makapag-abroad, makapag-bahay. Okay yun. So sige, suportahan mo si Max. Susuportahan ka namin at yung mga dreams mo, yung bigger purposes mo, suportado natin yan. Kaya may leadership. Ayan, pinakita ko din noon yan. Ewan ko kung, ayan, si Sir Joey. No? Yung mga purpose nila at purpose natin nag-intersect. Kaya hindi lang kanya-kanya ng purpose ito. We intersect with our dreams, with our purpose, and with our individual and collective mission, vision. Ayan yan. Pero syempre, gusto kong tapusin ito ng may divine purpose. At ang pinakamaganda at masarap at makahulugan sa lahat ay yung individual purpose mo na nakatali sa corporate or collective purpose ay ayon sa divine purpose. Wow! Kasi sabi nga natin, di ba? Lahat ng mga pangarap natin dito sa lupa, sige, ito pa rin mo. Itong pandemya, pinakita na sa isang igla, pwede ka mawala eh. So, hindi lang dapat dito ang pangarap mo. May pangarap pa ito hanggang sa kabila. Kaya may divine purpose. At kailan yung divine purpose? Sa kabila, pag namatay na? Hindi, nagsisimula ngayon yun. Kaya siguraduhin mong yung individual purpose na nakatali sa corporate purpose ay nakatali sa divine purpose. At wala akong question sa Max. Kitang-kita nyo, philanthropic activities at helping people's lives. Atali lahat sa divine purpose yun. Pero yun, para mas mapalalim nyo, para mas masarap ang gising nyo sa umaga. Hindi lang pala para sa akin ito. Hindi lang para sa pamilya ko. Pati sa kumpanya na tumutulong sa mas maraming tao at nakatali sa plano ng Diyos sa aking buhay at sa buhay ng marami. Kasi sinabi talaga sa Romans 8:28, paborito ng marami yan. If you know your Bible, and I'm sure you do, we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Hindi naman sinabi in some things, in all things. Meaning individual, collective, worldwide. Lalo na si Max International, worldwide. At in all things, ibig sabihin din, mabubuting bagay. At kahit sa pandemya, kahit na mukhang disaster ito, talagang disaster, pero pwede yan mapabuti. Paano yan mapapabuti lahat? Paano yan magsaswak-swak lahat? Pag nakita mo na ikaw ay called according to His purpose. May purpose pa talaga ang Diyos. Kasi nga, kung yung bola, di ba? Ginawa ng tao, may purpose. Yung patalim, ginawa ng tao, may purpose. Kaya hinugis niyang ganun. Yung puno, hindi naman basta tumubo lang yan na may mga dahon ng ganun lang. Dekorasyon, hindi. Di lalo na yung gumawa ng tao, lalo na yung gumawa sa'yo, may purpose ka. At kung pare-pareho gumawa sa atin, di ibig sabihin lahat yan, magkakatugma-tugma para sa isang malaking grand purpose, which we start with bite-sized purpose, with little steps. Kaya I leave to you this thought. Nasa crisis tayong lahat ngayon. There's no doubt about it. Pero alam nyo,
A crisis can bring out your purpose. Tulad nga na sabi ko kanina, marami nga nagtatanong, para saan ba lahat ito? Ano ba talaga ang kailangan kong gawin? Talaga bang dapat? Kasi ang crisis strips out the non-essentials. Kaya ngayon, alam mo na, hindi na pala mahalaga ito, hindi na pala gano'n. Ito pala ang pinakamahalaga. Pag nalaman mo kung ano ang values, the essentials, it will clarify your purpose. Ulitin ko, itong crisis na ito, make it as an opportunity to bring out your purpose. Individually, collectively, pasalamat kayo sa Max International. May Max International. Alam nyo, milyon-milyon ang walang trabaho, milyon-milyon ang walang kita ngayon, milyon-milyon ang umaasa lang sa ayuda. Pero kayo may Max International. Kaya drino ng crisis na ito, ang value ni Max International. Salamat na lang sa panahon ng crisis, meron tayong masasandigan. Meron tayong oportunidad na pagpatuloy na kumita at tumulong. A crisis can bring out your purpose, and your purpose can carry you through any crisis. Yan din ang magpapanatili ng katinuan mo. Marami ngayon talaga, lumilipad na yung katinuan nila sa pagtatanong, kailan ba matatapos ito? Bakit ba nangyari ito? Hahaluan pa ng election next year. Ayaw ko pag-usapan yan. Pero doon lang sa mga pamimilian mong Pangulo. Hindi ko na alam. Kaya pag may purpose ka, malinaw sa iyo ang layunin mo. Mahalaga yun, eleksyon, pero ito ang layunin. Kaya kahit ano pang crisis ang dumating, pandemya, politika, malinaw ang purpose mo. You know your purpose. You know what your life is for. Kaya finding your purpose, I pray and I hope, is with Max International, who also helps you to find your purpose and your purpose for others. Sa diwa pong yan, kung wala pong mga, tignan ko lang baka may mga reactions. Yan. Dahil tatapusin ko lang ng panalangin. Pero, yan, tinanggal ko na yung share para makabasa po ako. Sana'y, ayan, gaganda pala ng mga, sana binasa ko to kanina. Ayan. Passion is important. Sabi ni Judelin's iPhone, sabi ni Ami, goal way. If you're not passionate enough from the start, you'll never stick it out. Ay, tama ka. Tama ka dyan. Yung iba na stick it out, pero gumagalaw na lang. Galaw-galaw lang. Wala nang buhay. Kaya believe in your infinite potential. Tama ka dyan. Agree, Brother Alvin. Salamat, Ruby. I love what I'm doing now, having Max and serving people. Ay, galing ni Sandra. Kitang-kita ka agad yung purpose niya sa Max. Serving people. Ayan, sabi ulit ni Ami, they're all passionate to reach their dreams. Practice, make it perfect. Amen. Ayan, practice the Max presentation. Tama yan lahat. Practice makes perfect. Kaka-practice mo kasi doon mo malilinaw ang purpose mo. Totoo yun. Ayan, ibahagi, continuous learning. Pandemic change our lives. Totoo yan, through this. Diba? Sabi ko nga, baka dito pa luminaw yung purpose natin sa buhay. Ay, tama si Joy Cypress. Alabang, no? What the enemy meant for evil, nasa Bible yan Sa Genesis pa lang, sinabi na ni Lord yan, God will turn it into good. Kaya sabi ni Norma, so many lessons can be learned in this pandemic. Ayan, si Amy talagang active. Sabi niya, mas marami nag-isip tuloy na mag-ipon at mag-invest. Tama yan, totoo yan. Sabi naman ni Loretta, I discovered new talents in this pandemic. Dami nga ngayon, nag-online selling, mine. Di ba? Dami ngayon, natuto magluto. Kahit na marami ngayon, marunong na mag-online. Online shopping, online selling. I discovered this new talent. Truly, it has its purpose. I also met new friends. And yan, it made me stop, look, and listen. Kita nyo? Ang galing, no? Online business is my shape. Thank you so much for the shape. Tama, pasalamat kayo sa shape nyo. Walang kinalaman nyo kung ikaw ay mabilog o matangkad o payat. Hindi, ang shape na sinasabi natin mas malalim. Giving my best to achieve purpose, Mary Ann. Salamat. Mayan, maraming challenge. It's a purpose, sabi ni Fermel.
Ayan, ang ganda ng inyong mga sinasabi dito. Ruby, intertwined with corporate and divine purpose. Ayan, divine purpose can be achieved here and now. Lalim naman ni Loretta. Salamat. Tama yan. Let us be mindful of God's will in everything we do. I am Max. Naku, ganda naman, Loretta. Ayan. A crisis brings out your purpose. Thank you, Max International. Ayan. Di ko naramdaman yung... Tama yun. Di nyo kailangan ng ayuda sa gobyerno dahil kayo lang, kaya nyo nang magbigay pa ng ayuda sa iba. A crisis brings out your purpose. Our purpose can carry us through. Ayun, maraming salamat po sa inyong mga pagbabahagi. Ayun, mas naging malinaw ang pananaw. I'm so inspired. We are unbeatable champions. So excited ako sa inyong event. Andun pa si Brother Bo Sanchez. Nako, mabe-bless kayong lalo. Kaya maraming salamat po sa pagpaanyaya nyo sa akin. Di ko na kayo kakantahan. Kahit passion ko yun. Kumanta na naman ako kanina. Sa susunod na lang, padidinig ko yung bagong album namin. Uy, abangan nyo nga kami. Nasa showtime kami sa Biyernes. At sa October 24, nasa ASAP kami. Kaya si Brother Alvin, talaga yung passion yung kumanta, ginagamit pa rin talaga niya. Para masaya. Kabit-kabit. Kaya sa inyong lahat po, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang ang passion, palabasin ang potential, at tuloy-tuloy ang purpose sa pandemic. Ang nilalockdown lang ay yung katawan, yung bahay, pero ang puso, ang isip, ang layunin, hindi yan nalalockdown. Tuloy-tuloy ang layunin natin habang buhay tayo at hanggang sa kabilang buhay. Pwede po tayo manalangin. Iba-iba man ang ating pananampalataya, pero tayo tumawag sa nag-iisang Diyos. Ngalan ng Mana at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Diyos namin, maaaring iba-iba kami ng pananampalataya, subalit naniniwala kami, iisang Diyos ang patuloy na nangangalaga sa aming lahat. Nalulungkot po kami doon sa mga nawalan ng buhay o binawian ng buhay at sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay. At nawa ay patuloy pa rin nilang makita na may purpose pa rin ang buhay na hawak nila. At nalulungkot po kami sa nangyaring pandemya, pero ngayon nagiging malinaw sa amin na mayroon din palang layunin ito. Mayroon din tinuturo ito sa amin. Kaya hindi kami patitigilin ng pandemyang ito. Tuloy-tuloy ang aming pangarap, tuloy-tuloy ang pagsusumikap dahil tuloy ang aming purpose at tuloy ang iyong dakilang plano para sa amin. Kaya salamat sa Max International sa patuloy na pagiging behikulo at daan at pagkakataon na ipagpatuloy ang aming mga pangarap, lalo na sa pagtulong sa aming pamilya at kapwa. At pinagdadasal ko ang lahat ng narito, patnubayan mo sila, Panginoon, ilayo sa anumang kapahamakan, sakit, lalo na ang virus, at lahat ay maging malusog tulad ng kanilang pinopromote sa kanilang mga produkto, na higit na maging malusog at lumaban sa anumang sakit. At provide for them abundantly and generously through Max and through other sources. And we thank you, dear Lord, that for the gift of life that we have right now. May we celebrate this to the full, live a purposeful life. At magagawa lang namin ito because we are attuned to your divine purpose. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ma'am Suzette, Ma'am Mitch, mga kamiting ko kanina. Maraming salamat po at nawa, nakabahagi po tayo ng kahit alam na ninyo ay napalakas pa ang inyong mga espiritu upang patuloy sa ating pagharap sa buhay na ito. So thank you so much. God bless us all. Thank you po, Brother Alvin Barcelona. Super inspiring talk po. Daghang salamat in Bisaya. And to all who are watching with us, I hope you have learned